Magandang umaga ulit sa ating lahat. At maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, magandang umaga po. Parang yung pagpasok ng taon na may maraming sumigaw. Nangagamay ang mga bago manunod siguro. Parang nangagamay na ano. Sige, isang mapapala sa ating lahat. Tayong lahat ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. So ang buong araw na ito ay ating ibibigay sa Panginoon. At huwag niyong kalimutan mamaya at meron tayong maggawa sa ating Panginoon. Yung ating pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ngayon ay ating simulan yung ating pag-aaral. Nakalimutan niyo na po yung ating mga pinag-aaralan, hindi ba? Okay, so simulan natin muna sa unang araw. Ano? So sa unang araw, ang ating pinag-aaralan ay ano po? Ang nawawalang tupa o nagtatagong tupa. Hindi kayo pangalawa? Ano yung pangalawa? Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Pangatlo. Ano pangatlo? Sa bawat kilos, nalalantad ang tunay na pagkatao ng isang tao. Pang-apat. Ano ang pang-apat? Ha? May nakakalala pa? Mahalin mo ang iyong kaaway. Kahapon. Nakalimutan yung hapon. Huwag kaligtaan ang Panginoong Jesus. At ngayong araw na ito ay ating po ngayong pag-aralan sa oras na ito ay ang mercy of Jesus o yung awa ni Jesus o yung habag ng ating Panginoon. Tama po? Tayo po lahat ay tumayo at samahan po ninyo ako sa aking pagbabasa sa aklat po ng Mateo, pangkat 15, talatang 32 hanggang 39. Sa lahat ng mayroong Biblia, ay share na lang po tayo at kung wala naman ay dito po sa screen, dito po natin matutunghayan at dito po tayo magbabasa. Okay po, ang lahat ay aking po inaanyayahan na tumayo. And then mamaya po, pili po kayo po magdala ng kaibigan niyo kapatid para sa mga kilala ninyo para makaatin po sa gawain. Okay po? So, we will read all together. Verse 32. Nakuha niyo na po? Okay, so let us tayo lahat. Now Jesus summoned his disciples and said, I have compassion on the crowd because they already stayed with me 3 days and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry, otherwise they might collapse on the way. 33. The disciples said to him, where could we get enough bread in this desolate place to fill such a crowd? And 35. At 34, how many loaves do you have? Jesus asked them, 7, they said, and a few small fish. 35, after commanding the crowd to sit down on the ground, he took the 7 loaves and the fish, and he gave thanks, broke them, and kept on giving them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. 37 they ate and were filled, then they collected the leftover pieces, 7 large baskets full. Now, those who ate were 4,000 men, beside women and children. Then after dismissing the crowds, he got into the boat and went to the region of Magadan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, muli kami ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa lakas, sa biyaya na ibinigay niyo sa amin at upang namin pagmulay-mulayan ang mga salita ninyo. Salamat o Diyos sapagkat binigay kami o Diyos ng maayos ng mga pangatawan upang makaroon namin o Diyos Panginoon God ang iyong inuutos
Jesus, Panginoon, at ang aral ninyo ay aming bagay sa buhay, Panginoon. Maging sa mga sumusubaybay sa oras na ito, lahat kami, nandito man in our church, or our followers, O God, Lord, I pray, Panginoon God, lahat kami ay patuloy niyo pagpalain na ang awa niyo, Diyos, ay aming natanggap, ang habag ninyo ay aming natanggap, Panginoon. Maraming Lord, as we continue, Lord, this our passage, O God, that we will discuss, O God, today. Lord God, I pray, Panginoon, na ang banal na Espiritu po ninyo, Panginoon, ay siyang patuloy pong maunahan sa amin at huwag niyo po kami pababayaan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ng sabi na, Amen. Okay, tayo pong lahat ay magkakaupo na. So, I will repeat sa Tagalog po, sabi niya, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat, 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na sila makain. Ibig na sila ay paalisin gutom, baka sila ay mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay niyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nagtipunin nila ang tinapay na lumabis. Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. May 40,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinayaw ni Jesus ang mga tao sa siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magdala. Okay? So, ang talatang ito ay ipinapakita din po ng Panginoon ang kanyang pagtungo rito ay para iparamdam sa mga tao ang kanyang habag, ang kanyang awa. Ano po? So, itong talata na ating nabasa ngayon ay 3 araw na po sila naroon sa lugar na yun. And then, ang Panginoon ay nahabag po sa kanilang lahat. Then, ayaw ng Panginoon na sila ay gutom na maglalakbay. Maaari kasi sila ay mag-collapse o sila ay mga hilo sa daanan. So, ang problema nila ngayon, ang problema ngayon ng mga alagad ay yung pagkain. Sapagkat una, yung lugar na yun, wala talagang mapabibilhan. Kaya nagtanong yung Panginoon. Sabi, may tinapay ba tayo? Mayroon. And then, mayroon dito, ito ilang isda. Diba? Mayroon dito ilang isda. So, yan lang yung mayroon. Pero ang ginawa ng Panginoon, kung ano ang mayroon doon sa lugar na doon, kung ano yung mga bagay na mayroon tulad noon na tinapay at isda, isa lang ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, siya ay nagpasalamat. Nagpasalamat po ang Panginoon na kung ano ang mayroon siya. O ang mayroon sila doon, ay kailangan pasalamatan yun. Kaya, pinasalamatan ng Panginoon yun, at pinaghati-hati yun, pira-piraso, and then nagsimula yung alagad para distribute, para ibigay yung bawat hinati-hati nilang pinapay sa lahat ng tao. And then, nung ibinigay nilang lahat, nagtaga sila sapagkat tuloy-tuloy lang po sila na nagbibigay na hindi pinauubos siya hanggat hindi matapos ang lahat, lahat ay mabigyan. Subalit ang nakapagtataka dito ng matindi, after po nung nabigay na po yung lahat, mayroon pa sila nariko, ilang bakol? Ilan? 7. At ang napakain ay 4,000. So, hindi kasali yung babae o yung mga bata. So, sa palagay ninyo, ilan lahat yun? Kung yung mga lalaki doon ay may asawa, kasi mga lalaki lang po yung binilang. Lahat may asawa, tag-iisa. O ilan na lahat? 8 na. Yung mga bata, sabihin natin may mga anak sila ng tig-ilan.
So, pagka yan lahat, isabihin natin tig-isa. 12 na. Palagay niyo, 12,000 lang kaya yon. So, marami ano. Alam niyo, kaibigan at kapatid, ang iwan ng Pasko, hindi po ito sa laki o sa dami ng ating mga handa. Pinakamagandang mensahe na dapat po natin matutunan sa oras na ito. Paano ba tayo nahabag at naaawa sa ating mga kasama, sa mga taong naririyan sa paligid? Di ba? So, ang Panginoon, kung ano yung mayroon ka, ipagpasalamat mo yun. Hindi nyo kailangan maghanap ng ano pa man, kung makipagpataas at makipagpagkumpis tayo ng mga pagkain sa bawat tahanan. Hindi po yun dito yung diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko ay mayroong kang pagkahabag at mayroong kang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Maraming tao ang walang pagpapasalamat. Maraming tao, maraming pagkain pero walang habag. Hindi man lamang kaabutan yung bawat tao nung nagkaroon sa paligid na mapakain. Pero hindi po lahat. May mga tao po ngayon na mayroong nahabag na pag naganda po sila, ay may naman, marunong sila magbigay. Ang nagkalulungkot lang ay ito. Napakarami yung niluto, ilagay niyo sa rate, at tubagal, napipilitan na lang kayong magbigay dahil ang iyong mga niluto ay malapit na mapanis. Tama po ba? Napipilisan po tayo, napuporse po tayo ibigay siya sapagkat inaalam na natin ay malapit na itong mapanis, ibigay na natin. Ang problema, kung binigay niyo panis na, di niyo alam. O di nakasira pa kayo ng katawan, di paano kayo kung magkalaki hindi? Magkukulaps yun. Liban sa magkukulaps, baka punta sila ng hospital. Baka nagkamaroon ng poison. O di ba? O di kaya nagkaroon po sila na dahil sa binigay natin. Alam na dito ang Panginoon, itong diwa ng Pasko. Tulad kahapon, di ba? Dapat yung Pasko ay, ang sentro dito, hindi tayo. Hindi tayo yung may birthday. Ang may birthday ay Panginoon. Di ba? So, kinakailangan gumagawa tayo ng paraan kung paano po natin ma-highlights sa buhay natin si Jesus. Then, on how to practice doon sa mga teachings ng ating Panginoon. Like, katulad nito mga kapatid, yung mercy, yung compassion ng ating Panginoon doon sa mga taong nakaupo, na hindi na makakain. Sabi ng mga alagad, paano natin ito pagkakain? Hindi, wala tayong sapat, wala tayong mapagbibilan o halaga na para mapakain ito. Sabi lang ng Panginoon, simple lang, di ba? Mayroon ba tayong tinapay dyan? Mayroon ilang tinapay yung sinabi? Ilan? 7 tinapay, di ba? Sa 7 tinapay, kung iyon iisipin, bumili kayo ngayon sa bakery, halimbawa, tigil 5 piso, 7, magkano yun? 35, 7. Ganyan yung tinapay, gano'n. 7 lang po siya. Pero yung tinapay na tinatugay po, hindi mo ganyan. Di ba? Iba po yung tinapay nila doon. So, halimbawa, 7 po lang yung tinapay. Kaya ba yung 4,000? Di ba? So, tayo lahat ngayon na naririto, ang gusto nang ipaalala sa atin ng Panginoon, itong diwa ng Pasko ay hindi pagkarbuhan ng pagkain. Ano po? Hindi ito pagkarbuhan. Kung ano ang mayroon kayong naririyan, huwag nyo nang ikalulukot. Huwag na kayo mangungutang. Kasi kung mangungutang pa kayo, may bagong taon pa. May bagong taon pa, baka mamaya, gumawa ulit kayo. Paano na yung New Year resolution? Yan. Pinapaalalahanan ko lang kayo, So, isang pinakamagandang bagay na gusto po natin isintro ngayon dito, na magkaroon po tayo ng awa. Tama? Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa mga tao. Tama ho? Okay, so, ito mga kapatid, may babasahin pa ko sa inyo dito, sa talata. Sabi dito, when you feel compassion for someone in need, you must take action. Alam niyo mga kapatid, mayroon ngayong mga nagsasabi na awa ko sa kanya. Pero yung awa po natin, baliwala lang po yung kung hindi mo siya ginagawa. Ang bakit, di ba?
Nakikita mo yung tao, kahit di humingi lang, Kuya, pwede pa ako pahingin ng kahit 5 piso? Kulang po kasi yung pamasahe ko. Minsan di natin bibigyan, di ba? Minsan may dumadaan ka, ay kawawa naman siya. Pero yung kawawa, hanggang bibig na lang natin. Hindi yung tinutukoy na ng Panginoon eh. But what you feel. Di ba? Ano ba yung nararamdaman natin sa Kanya? And then what you feel, you must take an action. Dapat gumawa ka ng hakbang sa inyong nararamdaman. Kasi yung awa na yung sinasabi, wala na yun kasi hanggang bibig lang natin. Di ba? Kasi ang Panginoon, yung sabi niya nahabag siya, naghanap siya ng paraan. Paano ko makakatulong? Ito mga kapatid, hindi po, ako nagbibigay ako sa inyo ng isang bagay na salita na kung saan dapat natin na ipapatupad sa buhay natin, yung salita ng Panginoon. So, nung kami po ay umalis dito ng bahay umuulan, ay hindi natin kasi namin si Maxine at saka si Naomi, doon araw-araw namin sila namin. Alam niyo po ba, ito ay isang patutuo lang po. Ano? Kasi gusto ko lang hindi ibig sabihin, nagsabi ako nito dahil magaling, hindi ganon. Kundi, ibinibigay ko lang po sa inyo kung paano talaga yung how to practice doon sa mga aral ng paano sa buhay natin. Para maramdaman talaga na madalaga siya. Doon sa sakyan, mayroong sister with ang bagong payo. Bago po siya. Kung kasi dapat paghinayaan namin kasi magpapahayag din kami, pagpapaba kami. Diba? Pero umakit po kami, uri yan. Nung pagkakit po namin yan, yung pababa po dyan, di ba yung may bikiri niya, yung pababa na po. Yung papunta na ng highway. Yan. Pagbaba namin dyan, mayroong isang bata papunta ng school. Samantala yung anak namin hindi naman nababasa kasi nasa loob na sasakyan kung ikukumpara namin. Diba? Nakita ni Sister Mita yung batang basa na, tapos yung kanyang, yung plastic yung plastic na yung plastic, ano niya, panglagay ko sa, nakikita yung basa na. So, ibig balik ko na, huwag ako bigla kasi nakita ni Sister Mita na, yung bata basa na, pupunta ng school. Nakakaawa. Diba? Kaya ginawa namin, may payo kami, ano man yung silbi ng payo, ano naman sasakyan. So, bago pa po yun, nabili niya. So, ang ginawa namin, tinawag ni Sister Mita, binigay namin yung payo kasi pupunta pa ng school. Yung awa na naawa, di kawawa naman, ibig sabihin natin, you must take an action if you feel mercy to the person who need. So, kinakailangan po natin na gumawa ng bagay na gano'n. Tama po ba? Kasi sa oras po na hindi po natin siya gagawin, nagkakaroon po tayo ng kawalan para sa gawa, yung sinasabi ng Panginoon. Hindi lang po tayo dito salita. Hindi lang po tayo noon, puro lang tayo magsabi na yun. Kundi, paano po ba gagawin niyo? Di ba? So, binibigay ko lang po ito sa inyo kasi napakahalaga po ito binabanggit natin. Kasi sabi ng Panginoon, kung papaalisin natin mga tao ito, baka mamaya, kung ano pa yung mangyari nito, tulad ng bata na yun. Imbes makapag-concentrate siya sa pag-aral, magiging aligaga sa basa siya. Kumarahin, basta pa yung kanyang pangalan nito, yung kanyang gamit. So, lalong mag-aaligaga yung bata, hindi siya makapag-concentrate sa turo ng teachers. Di ba? Imbes na makapag-focus sana siya, so magdadalawa ang isip niya. Iniintindi niya yung sarili niya, nabasa siya, of course, malalamigan siya noon. So yung problema, kaya dito sa Jesus, ganun din yung kanyang ginawa. Di ba kaya naghanap siya, gumawa siya ng paraan. Kung hindi naman ito hinahanap kung ano yung yung mayroon ka, kundi ano ba yung available ka? Na pwede mong ibigay na wala kang regrets. Di ba? Huwag kayong bibigay na parang magsisisi kayo. Isa pa din po yung problema. Gumawa ka ng isang bagay na buo sa buhay mo na gagawin mo yun. Iparamdam mo na ikaw ay nawa. Dahil ang Panginoon, pinaparamdam niya yung awa niya sa atin. Tama? Kaya tayo lahat ay isang mensahe ito sa diwa ng Paskong ito na kinakailangan mahabag tayo sa ating mga paligid. Sino man yung mga, kung sobra naman din yung pagkain ninyo, so hindi naman siguro kawalan niya is to share your blessing. Share your food. Okay? Ano man mayroon sila na nakikita niyo sa paligid nyo na hindi na natitikman, so siguro isang magandang yung is to take an action to share doon sa iyo kung anong mayroon kayong tinatamasa. Okay? Kasi may mga tao na marahil yung kinakain natin, hindi nila nakakain. So, hindi lang ito diwa ng Pasko, kundi sa pag-araw-araw ng buhay natin, we need to practice. Tama po?
Okay, mayroon tayong apat na bagay na pag-uusapan sa talatang ito, mga kapatid. So, sabi dito, what does Jesus want to come to convey to us through these teachings? So, ano ang nais na iparating ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng mga turo nito? So, apat na bagay na kung ano yung gustong i-convey ng ating Panginoon, ano yung gusto niyang iparating sa bawat isa sa atin. Number one, ang sabi niya po dito, Jesus wants us to be compassionate like Him. Alam mo kung bakit ganun yung talata na nahabag si Jesus? Gusto i-adapt ng Panginoon Jesus ng mga disciple to be like Him. Di ba? Na kung paano siya nahabag na gumagawa ng paraan, ganyan din sana yung gawin ninyo. Okay, pauwinan natin, hindi ganun. Dapat mayroon kang gawin, huwag yung pauwin. Kasi sabi ng Panginoon Jesus, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga araw ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila. At wala na silang kakain. Hindi ko ibig na sila ay paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay? So, ibig sabihin, yung mga alagad, wala silang gagawin aksyon. Kaya sabi dito sa una, Jesus wants us to be compassionate like Him. Dapat tayo ay maging gaya ng Panginoon. Nag-iisip din tayo kung ano yung pwede natin magawa sa isang tao. Kapitbahay mo man siya, o kaibigan mo man siya, o mayroon man kayo nakakasalubong, may nakikita kayong mga tao na alam ninyong kapos, kung kaya niyo namang gawin ng paraan, kahit sa maliit na bagay, at least yung awa na sinasabi natin, na ipaparamdam sa isang tao na iyong naaawaan o kinahawagan. Diba kasi, hindi po maganda na nabag tapos aalis ka. Di mamaya, napalitaan mo na may nangyari, di magsisisi ka pa. Di ba? Hindi lang tungkol sa bagay. May isang bagay, inaawa ko na marahil kung may nadapa, kung may matada na nangyari. Hindi pa paramdam mo yung awa. Hindi lang tungkol ito sa pera. Hindi lang tungkol doon sa material na bagay. Even your manpower, the our imports. Di ba? Sa isang bata o kung ano na bumabag at naawa ka kung ano yung nakita mo na pili mong gawin, itayo o ano siya. So maraming mga bagay na yung pinagagalingan ng awa natin kung ano yung bawat pangyayari ng isang tao. Kaya nararamdaman natin yung awa. Hindi yung pag-alis natin na naawa ko nakagaling po. Minsan bigla ito dumarating sa atin sa iyong nakikita. Yung awa. Kaya sa bawat labas natin, minsan nalabas ka, makikita mo, biglang mararamdaman ka ng awa. Dahil ang Panginoon, nilagay sa puso natin, maawa ka dyan. Diba? So, yan yung mga bagay na dapat natin dito na gumagawa tayo ng isang hakbang tulad ng ating Panginoon. Pangalawa, so sa pangalawa, Jesus wants us to give true compassion. Nais ni Jesus na tayo ay magbigay sa pamamagitan ng habag. Okay. Nagbibigay tayo sa pagkatararamdaman natin yung habag sa isang tao. Tama? Ang iwan ng Pasko ay hindi para maging kuripo. Yung kapanganakan ng ating Panginoon, hindi para i-close natin yung ating mga kamay. Yung pagdating ng Panginoon, ipinakita niya na kaagad na handa ang Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus para sa sanlibutan. Di ba? Kaya yung pagkain na 7 tinapay at iilang isda, hindi yung para sa alagad lamang at hindi lalo na para kay Jesus naman, kundi para sa lahat na naroon. At ibinigay. Tama? Ibinigay po yung lahat at may sumubrang 7 bako. So, dapat tayo sa buhay natin, ito yung iwan ng Pasko, yung pagbibigayan. Tama? Pagbibigayan. Ano yung pwede kong ibigay sa tao? Bayo, mag-isip kayo sa mga tao inyong sa paligid, kaibigan. May tao akong nakita, gusto ko siyang punta. It is a mission. Di ba? Mission ito natin, hindi lang mission ng Panginoon. Ipinakita niya lang kasi kung paano gawin. Di ba? Kayo, may makikita kayo, mayroon akong nakita ng bahay kung gusto kong bigyan. Puntahan nyo. Bigyan nyo. Di ba? Yan yung isang magandang bagay. Yung isang pagpaparamdam.
kailangan natin is take an action. Kung may nakikita kayong kinahawaan, hinahawa. Okay? Pangatlo, mga kapatid, sabi niya, Jesus wants us to share with the hungry through compassion. Sabi niya, nais gusto tayo magbahagi sa mga nagugutom sa pamamagitan ng habag. Kung walang nakain na habag, bigyan mo ng pagkain. Sobrang naman natin yung pagkain natin. Diba sa isang pamilya, mag-ilang ba yung niluluto natin? Yung isang kilo, sobrang pa yun, diba? Kinabukasan may tira pa. Kinabukasan mayroon pa. At kinabukasan mayroon pa. Pag malapit ng papanis, ibigay niyo na. Diba? Sabi niya, share. Okay? So, kinakailangan natin mag-share ng blessing dahil tayo ay naging channels of blessings ng Panginoon o pinaraan ng Panginoon yung biyaya niya sa atin. And then, dahil pinaraan niya sa atin, kinakailangan marunong din tayo bilang stewards ng Panginoon. Marunong din tayo bigay sa mga nagugutom. Diba? May mga tao ngayon na mga nagugutom, andyan minsan sa kalye. Diba? Hindi naman sila naghangad ng marami. Yung parang pasulyap na tingin lang na pasulyapan mo lang ba siya? Diba? Ang hindi lang kasi maganda, nasa lipan mo na, tapos marami kang pang-benito sa buhay niya. Diba? May mga tao na ganyan. Dadali, kung ano pa dito sa ganito. Kapatid mo ka naman ganyan. Diba? Huwag mo naman ganyan yung tao. Kung ayaw mo magbigay, huwag ka na, tumuloy ka na lang. Huwag ka na magsalita ng mga negatibo sa kanya. Wala ka na tinulong, magsalita ka pa. Wala ka nang ibinigay, magsalita ka pa ng wala sa kanya. Huwag ka na gawin. Diba? Kung ayaw mo, huwag mo na, talikuran mo, kasi diretso mo na para huwag ka na magkasala. Diba? Hindi na awa yun eh. Anong tawag doon? Awa pa ba yun? Parang anong ginawa natin nun? Imbis na dapat maibsan sana yung lungkot, imbis na maibsan yung kanyang bigat, lalo lang siyang bumigat at lalo lang siya nalungkot. Di ba? Dapat awa. Kung talagang hindi ka naawa sa kanya, tumuloy ka na lang. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano sa kanya. Papartakan ng kung ano-ano eh. Nagkasala ka, patuloy. Hindi ganun po yung tinuro ng Diyos sa atin. Hindi ganun. Kung may pagkain, kunting bagay, ibigay niyo. Kung may nakita kayong matanda dyan na talagang nangangailangan, walang talagang nagmamalang sa siya, talagang nakita niyo hindi talaga kaya, ay na, bigyan niyo. Kasi hindi niya kaya maghanap ng pagkain. Kasi kung hindi naman niya mauubos, kung papapanis niya, tapon niyo lang rin sa basura. Tingin niyo ito mga kapatid. Ito, kasyon ito, bibigis niya ito. Sigurado ko silang dami papapanis. Kasi lahat ngayong bahay mayroon handa lahat, hindi yan dadayuhin ng bawat pamilya. Hindi po kasi kanya-kanya ngayon mayroon handa, kaya karamihan ngayon mapapanis. Kaya ang Kristiyano dapat maingat tayo. Yung bawat ginagastos natin, bawat binibili natin ng pagkain yun ay biyaya ng Diyos. Hindi dapat sinasayang. Nakita niyo po ito? Pitong tinapay. May ilang isda. May sinayang ba? Anong ginawa? Ano pong ginawa? Tinipon. Hindi pinahin. Busog na sila. Pinaganyan-ganyan. Hindi yung ganun. Huwag kayong magsayang. Huwag tayong magsayang. Kasi sa oras na magsayang tayo, di nyo ba alam yung mga darating pang araw? Baka mayroong pagdarating na mga problema? Baka yung mga pagkain, yung mga inihanda po na natin na dapat hanggang doon siya, sinayang mo lang. Ngayon, ano mangyari sa iyo? Mamumroblema ka ng malaki. May sinayang? Wala po. Anong ginawa? Tinipon nila at nakabuo sila na 7 bako. Wala pong sinayang. Kasi marahil sa paglakbay maunin nila yun. Diba? So, ganun po ang Panginoon. Ito para sa diwa ng pastor. Okay? Bago muli, mga kapatid. Ay, salamat, pastor. Matatapos na. Diba?
Bagabat. Nagsasawa ba kayo? Hindi kayo nagsasawa? Ako sa totoo lang, hindi ako nagsasawa o nagsalita ng Diyos. Sino sa inyo dito nagsawa sa pagkain ng rice? May nagsawa sa inyo? Di mo wala? Hindi tayo nananawa doon sa ano ba sa Tagalog yung rice? Bigas. Oh. Di ba niluluto natin yon? Pero sinong tao yung nagsawa? Lahat yung naghanap ng kanin. Araw-araw. Umaga kanin. Tanghali kanin. Pagkagabi kanin. Pagkaumaga kanin. Kanin. Hanggang tayo narito, kanin. O, ito din ay kanin pa spiritual. Kaya hindi dapat tayo nagsasawa. Tama? Okay, pag-uli. Jesus wants us to restore strength through compassion. So, nais na Jesus na maibalik natin ang lakas sa pamagitan ng habang. Sabi ng Panginoon, hindi pwede. Huwag natin siya lang paalisin. Baka sila ay mag-collapse dahil wala sila kinain. Kailangan ma-restore. Kailangan maibalik. Kung tayo ay mayroong pusong mahabagin doon sa mga taong walang nakakain, alam niyo po yung mga tao sa totoo lang. Ako, experience ko po rin nung parang bata pa kami na isa din talaga kumakain, hindi talaga maganda. Nakita niyo po yung patalas na sa TV na yung bata gutom na pumapasok, nakausap, ano na yung teacher, pero yung utak niya ay manok na litson. Nakita niyo sa TV. Minsan totoo mga kapatid, pag gutom, wala ka lakas. Ayaw ng Panginoon na gano'n, maawa tayo na ayun isang tao na sana yung mapanumbalik natin yung lakas. May mga tao kasi ngayon nagutom talaga na di nila minsan mababa. Kailangan talaga nila ng pagkain to restore. Kaya para ma-restore sila, maibalik uli yung lakas. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pwede. Kailangan dito kumain. Kumain sila para may lakas, may panlaban sila sa kanilang paglalakad. Di ba? Yung awa na yan, mga kapatid, walang marami yung nagagawa. Mapalakas natin. Kaya itong awa na ito na para mapalakas, hindi lang ito tungkol sa pagkain na physical ng ating katawan, kundi pagkain na spiritual na mapalakas yung bawat isa sa atin. Tama po? Anong lagi yung biyaya ng Panginoon? So, sa oras na ito, ano man ang mayroon tayo ay kung mayroon tayo nakikita ang tao na minsan na nakaramdam ka, feel, compassion, na kinakailangan na you need to take an action. Huwag niyo po yung palitas. Kasi kung sobra naman siya o maliit lang naman na bagay, na pwede niyo gawin niyo. And then kung ano ang mayroon tayo ngayon sa panahon natin na ito, ay kailangan niyo na lang magpasalamat. Pag pinasalamat po natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng katutuhan. Amen? Okay. Sa ating pagtatapos. Punta tayo sa ating pagtatapos, mga kapatid. So, sabi dito sa ating pagtatapos, mercy is not just something we feel it. It is something we practice. So, ang awa ay hindi lamang ating nararamdaman o pinakikiramdaman. It is something we practice. So, kinakailangan na ginagawa natin yon. Kaya kailangan gawin natin yon na hindi lang sa kanyang pamamaraan. Hindi lang doon sa, ay, naramdaman ko. Awang-awa talaga ako sa kanya. Awang-awa talaga ako. Hanggang kwento na lang natin yung awa natin sa kapwa natin. Awang-awa talaga ako sa kanya. Awang-awa talaga ako. Parang hindi ko talaga basta naawa ako. Di ba nagkakaroon na kayo ng problema habang nagiging ito? Kasi wala na kasi ginawa. Di ba? Kaya ang may ginawa kasi siya. So, bago pa man mangyari ang bagay na inaasahan niya na mag-collapse, may ginawa ng Panginoon. Para huwag na mangyari yun, yung awa niya na nakita niyo, gumawa na siya ng magpang. Para wala na siya, walang pagsisisi. Di ba? Nagawa niya na yung lahat sa tao. Amen? O, meron akong babasahin sa inyo dito sa Santiago. But ito ay sa pananampalataya. Parehas din po ito, hindi lang sa pananampalataya. Sa lahat ng binibigay po sa atin, pero dapat sinasagawa natin. As a believers, as a followers of Christ, dapat may ginagawa tayo. Patunayan natin in not only in our lives, but in our actions. Sabi po dito, verse 14, ano ang pakinabang
mga kapatid, kung sinasabi ng isang tao na siya ay pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Sunod, 15. Kung ang kapatid na lalaki o babae ay walang damit at kulang sa pang-araw-araw na pagkain, 16. At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo, at kumain ng mabuti. Ngunit hindi ninyo binigay sa kanila ang kailangan ng katawan, ano ang pakinabang nito? Diba? 17. Sa pareho paraan, ang pananampalataya, kung walang mga gawa, ay patay sa kanyang sarili. Yung awa natin, na pinakiramdaman na natin, and then wala kang pagkilos, parehas po yan yan, patay. Ang awa mo ay patay. Ang pananampalataya mo ay patay sapagkat hindi mo ginawa. Ito ay paalala sa ating diwa na Pasko. Tama? So ang lahat ay mabusog at magsinakas. At di ba kung busog tayo, kung mayroon kayong nakikita na papasang taong humingi, bigyan. At naramdaman niyo yung awa, gawin niyo. At buhat ng pananampalataya, buhay ang awa. Pero pag hindi po natin yung ginawa, patay ang pananampalataya, patay ang awa. Amen? Tayo po lahat ay tumayo and awitin po natin sa pagtatapos ang awitin ating pinagpapalala. Awitin po natin. Yung pupulihin na sabayan niyo po ako sa pag-awit natin ito.